living sacrifice. Help me, Lord. Hallelujah. Oh, patuloy tayo magkaroon ng ganyang nasa sa ating mga puso, mga kabataan. Hallelujah. Hallelujah. My life, a living sacrifice. Yes, Lord. Knowing it's the least that I can do. Yes, Lord. Make my life a living sacrifice, Lord. Holy and acceptable. Uwitin natin sa verse 1. I look upon my life. I look upon my life and realize at last within myself there's nothing I can do. Yes, Lord. Wala kaming magagawa, Panginoon. Hallelujah. Offer all I am. Give myself completely, Lord, to you. Take my life. Yes, Lord. A living sacrifice. Yes, oh God. Make me so, Lord. Oh, pagkarihin mo, Panginoon. Oh, make my life a living sacrifice. Holy and acceptable. Second verse. Hallelujah. I cannot be content. God bless Mother D. I cannot be content until I reach that place. Life I give it up to you. Break down my will, down my will. Make my desires your own. I long to give my everything to you. Take my life, take my life. Yes, oh God. A living sacrifice, knowing it's the least that I can do. Yes, God. But Lord, take our lives, oh God. Make my life our living sacrifice. Sacrifice. Holy. Can we sing it once again for the last time? Take my life. Let this be our desire sa gabing ito. Take my life. Yes, oh God. A living sacrifice. Knowing it's the least that I can do. The least that I can do. Make my life Lord. My life. A living sacrifice. Holy and acceptable to you. Yes, amen. And amen. And amen. Yes, Lord Jesus. Ito ang aming prayer, ito ang aming dalangin, ito ang aming desire sa gabing ito. What a wonderful song, mga kapatid. Alam niyo ba, napakaganda ng awit na ito at it holds a special place in my heart, actually. At especially yung first stanza. Yung idea ng awit na nagsasabing kung paano tayo parang tayo ay hindi natin makikita. Kung tayo titingin sa nakalipas, yung ating buhay ay sobrang gulo, sobrang we do not know kung saan tayo tutungo. Diba? We do not know kung saan ang ating pupuntahan, paputunguhan. Pero sabi dun sa bitna ng first stanza, yet here I stand. Yet here we stand. Katulad ng ating inawit kanina pa, yung joyful na awitin. Sabi doon, God loves a paradox. Tayo ay dumating sa point na we are weak, we are empty, we are
filled ng mga bagay na sa libutan ito. We are confused as to where, saan tayo lulugar sa mundong ito. Marami tayong kalungkutan, kalumbayan. Perhaps ilan sa inyo, ilan sa atin dumadanas ng anxieties, ng worries, ng kalungkutan na malubha to the point na susuko na, mag-give up na sa buhay. And yet here you are. Here we are, we stand. Isn't that a wonderful thing, mga kabataan? At salamat sa biyaya ng Diyos na siyang nag-iingat sa atin, nagpalakas sa atin. Kaya tayo nandito ngayon dahil sa ating Panginoong Kristo Jesus. Tayo makuha at manalangin ng pasalamat sa ating Panginoon. Dakila namin Diyos, sa mga sandaling ito, we are grateful, we are thankful, first and foremost, for the life that you give. Ikaw, O Diyos, ang nag-ingat sa amin, ikaw ang nag-care sa aming mga buhay. Hindi mo kami pinabayaan, Lord, through many years, through many days na lumipas, maraming mga kalungkutan, kalumbayan. Maraming mga panahon na kung saan kami susuko na. Panahon na kami ay give up na. Pero salamat, O Diyos, ikaw ang siyang humawak sa amin. Ikaw ang siyang kumapit. At hindi mo kami binitawan, O Diyos, sa panahon na kami tila bibitaw na. Binigyan mo kami ng panahon, O Diyos, binigyan mo kami ng second opportunity. At hindi lamang second, many more chances. You've given us this life, Lord. Na marahil may mga panahon na kami nanghihina at sagana ka sa pagtuturo, sagana ka sa pagtutuwid. At narito, Lord, katulad ng sabi ng napakasarap na awitin, yet here we are, we stand. We stand by your grace. Hindi kami makakatayo, O Diyos, sa mga sandaling ito kung wala ka sa aming mga buhay. Kung hindi ikaw ang nag-iingat sa amin sa eskwelahan, kung hindi ikaw ang nag-iingat sa aming trabaho, sa aming mga pagmamaneho, kung hindi ikaw, O Diyos, ang naglayo sa amin sa mga kapahamakan sa mundong ito, kung hindi ikaw, O Diyos, ang nagbigay ng kagalakan, kasiyahan sa panahon na kami lumbay na lumbay, Lord, marahil hindi na kami nakatayo dito. Marahil matutulad kami sa nakakalungkot man isipin, pero sa maraming mga kabataan na nag-suffer ngayon ng matitinding mga kalungkutan, kalumbayan, even to the point of giving their lives away. We are not grateful dahil nangyayari ito. We are not happy dahil nangyayari ito sa mundong ito. Pero Lord, we are glad dahil may pag-iingat ka na binibigay sa bawat isa. Sa mga kabatahang ito, Lord, may liwanag kang pinakita. Dahil hindi kami, O Diyos, hindi kami exempted na makaranas ng mga bagay na ito. Pero maraming salamat, ikaw ang nagtayo sa aming mga paa. Binigyan mo kami ng rason, O Diyos, para bumangon, para magpatuloy sa karerang ito. Despite, Lord, na maraming mga kahinaan, na of which pinapakita mo sa iyong mga salita, na sa panahon na aming mga kahinaan, aming mga kakulangan, ikaw ang siyang supisyente. Ang iyong biyaya ang siyang sapat-sapat para i-cover lahat ng mga kahinaan, mga kakulangan, i-cover lahat ng aming mga karumihan. Ang iyong dugo ang siyang naglinis at naghugas sa amin. Tunay nga itong aming tinanggap na ebanghelyo. This is the gospel that we received. Pagpapatawad mo, Diyos, na ikaw ang Diyos sa dakila sa lahat na nakakaalam na lahat ng bagay, walang lingid sa iyo, walang lihim sa iyo. Pero, Diyos, nakita mo kami sa pamamagitan ng iyong dugo, sa pamamagitan ng iyong abag at awa. Nang sabi sa iyong mga salita, sabi sa mga awitin, kami ay tinignan mo ang aming mga pangailangan at kami ay iyong inabot. Hindi mo tinignan ang mga kakulangan, hindi mo tinignan ang mga kasalanan. Bagkus ang sabi mo pa nga sa iyong mga salita, ang mga karumihan ay tinapon mo sa dagat ng pagkalimot. Kaya, O Diyos, kami nakakatayo ngayon dahil sa iyong biyaya at pag-ibig sa amin. Maraming salamat, O Diyos, sa gabing ito na ikaw ang nagbigay ng opportunity na magka-usap-usap kami once again with your word. Ang aking dalangin, O Diyos, ikaw ang siya mag-lead sa amin through the reading of your word. Pangunahan mo kami, O Diyos, ikaw ang siyang magsugo ng iyong Santong Espiritu so that you may guide us what you want us to receive sa gabing ito. At Lord, sa bawat isa na nandito, whether man matagal na or baguhan pa lamang, nagapasimula pa lang maglingkod or malayo na ang tinakbo, Father God, may you speak unto us. May you send your word so that we may be able to understand kung ano mga bagay, O Diyos, na inihanda mo para sa bawat isa. For we believe, Lord, that this event, this service ay hindi nagkataon lamang. Ikaw may plano, ikaw may
control na lahat ng bagay. Kaya sa gabing ito, Lord, mangusap ka, manguna ka. Lord, hide me under the shadow of your wings. Wala po akong magagawa sa aking sarili, Lord. I am but a humble clay, a humble servant. Wala po akong may pagmamalaki, O Diyos, na aking credential o ano bang mga bagay. Ikaw lang, O Diyos, ang siyang malaki sa aming kalagitnaan. That is why, Lord, lead us with your word. Send us a spirit of understanding so that we may be able to understand what you want us to receive. Isugo mo, Diyos, ang kalakasan. Marahil ang karamihan, O Diyos, ang ilan dito ay nanggaling pa sa work, nanggaling pa sa studies. At perhaps, Lord, ang katawang lupa ay pagod, nangihina, dahil sa maraming mga ginawa throughout the day. Lord, ang aking dalangin, bigyan mo kami ng kalakasan so that we may not miss kung anong mga bagay na inihanda mo sa aming kalagitnaan. And even I, Lord, nakakaramdam na rin ng physical weaknesses dahil sa maghapon na trabaho. Pero maraming salamat, O Diyos, na ikaw ang patuloy na nagpapalakas sa amin. Pagpalain mong bawat isa from the start to the end, at bayaang ikaw, O Diyos, ang magsilbing liwanag sa bawat pagbubukas ng iyong mga salita. This is our humble prayer, Lord. In the precious name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Maaari natin mapangalan ng Panginoon, mga kapatid. Maaari na tayo makaupo sa gabing ito. Salamat sa ating Panginoon. Good evening. At first of all, I apologies kung medyo late ako dumating at naantala yung ating start ng gawain na supposed to be 6:30. By the way, moving forward sa mga MC, sa mga kalakihan, at sa lahat, ang ating service ay formally mag-start ng 6:30. At para hindi rin tayo malate, so at least mayroon tayong strict na oras kung kailan tayo mag-start. At para sa mga kalakihan, kung perhaps unlike kanina, hindi ako nakapagpasabi kasi nagka-drive ako. So, hindi ko rin in-expect na sobrang traffic and hindi ako nakapag-chat na medyo malilate. Pero ganyan pa man, ay moving forward at least makapag-start tayo ng 6:30 para hindi tayo masyadong gabihin. At magpatuloy yung service. Kung medyo malate man ako ng dating, ay mag-inform ako right away. At kung di man, ay alam ko naman mga brothers dito ay well-equipped para tayo ay i-guide, i-lead sa mga sharing at sila pa mga activities na pwede natin gawin sa Friday. Okay. So once again, good evening. Bago tayo magpunta sa ating pag-uusapan, I have a couple of announcements. First ay ang ating general cleaning tomorrow. So that would be around 9 a.m. Sa mga kabataan na free, available, with a happy heart na tumulong, ay inibitahan ko kayo lahat na mag-participate. However, ay magpapauna na ako magsabi na wala ako tomorrow dahil actually ang tomorrow yung scheduled check-up ko. So, yun yung aking breakfast prayer sa gabing ito. Please include me sa inyong prayers at bagaman I feel physically much better na kumpara nung nagpa-check up ako last March. Actually, kung hindi nyo pa alam yung whole story, no? Last March, meron ako iniindang sakit na unrelated naman sa mga diagnosis now. Tapos, nung nagpa-blood test, na-found out na yun nga may mga mataas sa akin, like yung uric, cholesterol. At so I have to take medicine at hopefully a follow-up check-up ngayon, bukas. So, bagaman may mga improvements at so medyo pumayat ako at marami nakakapansin. So I'm fine naman. At ang aking re-request lang sa inyo ay isama sa panalangin at hopefully maging maganda yung results, maganda yung resulta. Bagaman as of late ay medyo halo-halo yung nararamdaman ko. O minsan medyo okay, minsan yung sumpong ng allergies ay kakaiba to the point na in-express ko naman sa inyo, minsan di ako nakakahinga masyado. At may mga times na talagang very feeling tired, exhausted. Siguro, ano na rin siya, result na rin ng talagang medyo mas maliit yung portion ng kinakain. So wala na akong makuha ganong energy, lalo na paggabi, talagang paggabi, actually pag uwi natin, or limbawa, pag
pag-uwi ko galing work, ay dediretso na ako tulog. Kakain kami, tapos matutulog na talaga ako kasi hindi na ako, or hindi nakasana yung katawan kong mag-late na matulog. So kung may mag-text, mag-chat pa sa inyo ng late, ay wala na akong marareply kasi tulog na ako nun. At however, ay salamat sa biyaya ng Diyos. I know naman maganda mga results tomorrow. At sama nyo lang din sa prayer na yung mga laboratory na gagawin. So maraming mga gagawin na laboratory for tomorrow. Sama nyo lang sa prayer na maging maayos, maganda yung resulta. At I am very positive naman na ang Diyos ang siyang tutulong at gagawa ng mga magandang bagay sa lahat ng mga bagay na ito. Okay? Pero, maasahan ko ba sa inyo na isama niyo sa panalangin? So please, isama niyo sa panalangin for this one. At ang Diyos ang siyang patuloy na magpagaling ng mga bagay na karamdaman na tataglin natin. So, yun. So, apologies kung di ako makapunta tomorrow sa inyong cleaning. At sa Sunday ay wala rin tayo muna. So, pinagin ko muna mag-rest muna tayo ng Sunday. At magre-resume na tayo ng formal service natin on the following Sunday. That is first Sunday ng June. So, this Sunday ay pahinga muna. So, uwi muna tayo, pahinga. At hopefully by first week ng June ay meron tayong ulit gawain. Otherwise, I would encourage you actually kung meron tayong mga plans na mag-sharing, mag-usap, ay gamitin nyo, okupayin nyo yung hapon. Kung may mga plans kayong mag-visitation, bisitahin yung mga ilang youths, or perhaps ilang mga senior natin mga kapatid. So you can do that at I'm giving you my blessing naman kung gusto niyo pumunta doon or kung gusto niyo mag-sharing, mag-gather at magkaroon kayo ng mga pag-uusap, mga spiritual related. So, medyo pahingan niyo muna yung sarili niyo. Kung may mga plans kayo na lumabas, kumain, gumala, pumunta ng kung saan-saan, okay lang naman yun. Pero siguro naman yung Sunday na hapon ay ilan nyo naman muna sa mga spiritual na mga bagay para ma-enhance or lumago tayo sa mga spiritual na ating mga pangailangan. So, kung may mga plans kayo mag-sharing, magsama-sama, kain na lang, merenda, go on. At Diyos ang sumainyo sa kung may mga plans kayo by Sunday. Pero yun nga, wala muna tayong formal service by this Sunday. Okay? So, without further ado, ay pag-uusapan natin ulit yung naiwan natin last time sa 2 Corinthians. Pinuntahan natin pinupuntahan natin, to give a wider background, pinupuntahan natin yung mga sulat ni Pablo. We have started at the Romans, at ngayon, or last time, pinuntahan din natin with many parts yung 1 Corinthians. At nung last 2 Fridays ago, so salamat kay Brother Sam na nag-take over muna nung last Friday. However, nung 2 Fridays ago ay we have talked about sinimulan na natin itong 2 Corinthians, of which ay alam ko aware na kayo sa background nito. So kung di pa, bibigyan ko na ng unting summary, no? At kung bakit ba natin ito pinag-aaralan? Bakit natin ito pinag-uusapan? It's because, sabi ko nga, yung relevance ng mga sulat na ito ay applicable pa rin sa ating panahon. Hindi porket ito ay naisulat for a specific church, for a specific time frame, ay hindi na ito may apply sa atin. We must understand, mga kabataan, na of course, yung Bible, kung titignan natin siya halimbawa, on a context ng isang aklat, itong Bible ay maraming mga sulat, maraming mga letters na akma sa panahon nila. Diba? Akma sa panahon ng, halimbawa, sa 2 Corinthians, akma sa around 50 AD, or akma sa around panahon nila Pablo. Pero kung ating titignan na maigi, pwede na lang i-argue na, baka hindi
hindi na to relevant sa ating panahon. Pero I want you to understand, kaya natin ito pinupunta na maigi, it's because ang salita ng Diyos ay relevant pa rin sa ating panahon. Even with 2,000 years ago na lumipas, 2,000 years ang lumipas at perhaps itong original church na sinulatan ni Pablo ay sabihin natin hindi na existing, pero gayon pa man, ang mga sulat na ito or lahat ng mga nakasulat sa banal na sulatan ay relevant at marami tayong makikita at matutunan sa mga sulat na ito. Kaya nga, ine-encourage tayo magbasa ng Bible, di ba? Hindi naman porket ang Bible ay lumang literary piece or lumang aklat, ay hindi na to makatulong sa ating panahon ngayon. As a matter of fact, maraming mga bagay na pwede itong maituro para tayo ay matuto ngayon, para sa panahon natin ngayon. At itong mga pag-aaral natin sa mga sulat ni Pablo for a specific church, ay hindi lamang nag-a-apply for that church alone, kundi sa ating panahon, sa ating taon, sa ating lugar, ay pwede na itong may apply. Marami tayong matutunan at makikita sa mga sulat ni Pablo at that time at ngayon ma-apply natin sa ating panahon ngayon. So, napuntahan natin last time yung kalahati at yung background ng 2 Corinthians na kung paano si Pablo ay nagkaroon ng relationship sa Corinthians na medyo hindi maganda. Diba? Dahil basically si Pablo ang nag-found ng church na ito. Of course, ang Diyos ang nag-found. No? What I'm saying is that si Pablo ang unang nangaral sa church na ito. Sabi natin siya yung nagpastor, siya yung nag-teach, and then he had to go to preach the Word of God somewhere else. Hindi siya pwede mag-stay. So nag-set siya ng mga elders. And then after that, ay nakarinig siya ng mga hindi magagandang balita for this church. Nakarinig siya ng mga disorderly na ginagawa ng mga church na ito. Disorder sa fellowship, disorder sa immorality, etc. Yun yung sulat sa 1 Corinthians, diba? You remember? In-address ni Pablo lahat ng mga nabalitaan niya on that first letter. However, itong sulat ni Pablo sa 1 Corinthians ay hindi lahat ay hindi lahat ay tinratong maganda ang intentions ni Pablo. Ang ilan ay lalong nagrebelde, ang ilan ay lalong lumayo kay Pablo dahil sinasabi nila parang hindi naman si Pablo ay ang kanyang buhay ay pangit. And when we say pangit, siya ay maraming beses nakulong, maraming beses na nagatago siya dahil maraming gustong pumatay sa kanya ng mga Romans. Siya ay hindi naman ganun kayamanan dahil kung saan siya pupunta ng mga lugar na fina-found niya mga churches, ay kinakailangan niya mag-work para hindi siya maging pabigat. At yung mga work niya, usually mga tent making, malilit lang, mga low wage salary lang. At tinignan ng mga tao ito sa Corinto, yung buhay ni Pablo, na kumbaga sa isang termino na parang pathetic. Parang nakakalungkot. No? At sinabi ng mga church na ito, kinakailangan ba natin ito sundin? Itong buhay ni Pablo na hindi naman maganda at pumasok sa kanilang isipan na kung titingnan natin yung buhay ni Pablo, parang parang hindi siya Kristiyano dahil ang buhay niya pangit. At doon pumasok yung ilang mga tinawag ni Pablo dito sa Corinthians na mga super apostles. Yung mga kala mo ay mayayaman, kala mo ay magandang buhay, matatalino, mga well-educated, magaling magsalita, na hindi nila nakita kay Paul. At sinasabi ng mga taong ito sa Corinto, ito na lang yung ating mga sundan. Itong mga taong ito na matatalino, magaling magsalita, mayayaman, hindi nakukulong, at yung mga trabaho ay maayos, sila yung ating sundan dahil ito yung parang sinasabi nila, ito yung resulta na sumusunod sila kay Kristo. Okay? In-equate nila na dahil itong mga taong ito na super apostles sumusunod kay Kristo, kaya sila mayaman. Kaya sila walang kahirap-hirap ang kanilang mabuhay. Ganon yung kanilang thinking.
And of which, si Pablo ay nakaramdam ng kalungkutan, of course, dahil, physical na kalungkutan, dahil siya yung nag-found ng church na ito, tapos in the end, parang tinakwil siya. Kaya, ang nangyari, so napunta na natin to last time, nagsulat siya ng many letters sa church na ito, hindi lang 2 letters sa Corinto. Nagsulat siya ng tinatawag natin na letter with tears, ay parang mabagsik na sulat, at dahil nagsulat siya ng mabagsik, kinorek niya, sinaway niya, or rather, ang nangyari, pumunta siya doon sa church na ito, nung nabalitaan ni Pablo na nagkagulo yung Corinto dahil sa sulat niya sa 1 Corinthians, pumunta si Pablo doon sa church, at pinagre-rebuke niya, pinag-asaway niya, of which, tinawag sa banal na kasulatan na painful visit, di ba? 2 Corinthians, chapter 2. Sabi doon, siya ay pumunta, at ayaw na niyang pumunta doon ulit para sa painful visit dahil yun yung nangyari before. At after nung punta niya doon, sumulat ulit siya letter with tears. At ito yung pangatlong sulat niya na, ito yung ina-equate natin pangatlong sulat, pero ito lang yung pangalawang sulat. Ito lang yung sulat na na-recover sa naging 2 Corinthians. So alam ko naman, many more pa yan na sulat. Hindi lang naman yung 3, hindi lang naman yung 2. Maraming mga sulat na sinulat si Pablo sa church na ito. Perhaps nagturo siya, nagtuwid siya, nagsaayos siya. Pero itong 2 letter lamang sa Corinto yung na-recover at nailimbag sa ating mga Bible na tinatawag. So napuntahan natin ito. Ganun yung context na kalagayan ng 2 Corinthians. Ano? At sumulat si Pablo, pinunta natin last time, sumulat siya to address yung mga binabanat sa kanya ng mga kaaway niya, sabihin natin. Yung mga, to address yung mga bagay na binabato sa kanya. To address yung idea na, si Pablo ganito, huwag natin siya sundin. So gusto niya i-address yun. Gusto niyang ma-address sa kanyang sulat na ito kung how these people ay actually, hindi ang kanilang pag-iisip about those apostles na nagmamayabang ay hindi tama. Kung paano sila ay pumapanig sa mga ganitong mga apostol na ina-equate nila na dahil sila ay sumusunod sa Diyos, kaya sila mayaman, kaya sila magandang buhay, ay hindi necessarily tama. Dahil napuntahan natin last time, na itong mga sufferings na ito na taglay ni Paul ay katulad ng dinaanan ni Kristo. Okay? Na kung paano si Jesus Christ, pinunta natin doon last time, kung paano si Jesus Christ ay nagdusa sa krus. So dumanas siya ng pagdurusa at tayo ay tumanggap ng ganitong sulat, ganitong ebanghelyo, ganitong buhay. So tayo rin naman ay lalakad ng gayon, ng katulad ni Kristo. So instead na magmalaki ang mga tao na, mayaman kami, wala kaming problema, as a matter of fact, ang ina-argue ni Pablo ay dapat yung buhay natin maging tulad kay Kristo. Na kung dadanas tayo ng suffering, let it be. Kung dadanas tayo ng kalungkutan, kalumpayan, then let it be. Dahil ito ay katulad ng buhay na binuhay ni Kristo. Bagaman natin kayang tumbasan yon, yung nagpapako sa krus, hindi natin kinakailangan tumbasan yon, na tayo din na magpapako sa krus. Pero Paul wants us to see na kung si Kristo, kung ang Master dumanas ng suffering, and so should we. Dadanas din tayo ng mga kalungkutan, ng mga sufferings. So in-address niya dito sa kanyang sulat ang mga bagay na ito. Pero before that, so in-address niya muna na siya ay nalulungkot din, di ba? Nagbigay siya muna ng comfort. Imagine niyo, siya na nga yung nasaktan, siya na nga yung nabigyan ng pain. Pero nung nasaktan sila sa mga mabibigat na pagtuturo ni Paul, si Pablo pa yung unang nag-abot ng comfort. Ito yung comfort na nagmumula sa ating Panginoong Kristo Jesus. Siya yung unang nag-abot ng forgiveness. Kung, sabi niya doon, kung may nagawa man sila sa akin, patawarin niyo na sila. Kung may nagawa man sila sa akin, sabi niya doon, actually, hindi lang naman niya sa akin ginawa, kundi sa inyo din. So, magpatawad tayo.
At tayo ay umabot sa mga nakagawa ng mali sa atin. Umabot tayo sa mga nakagawa ng mali sa atin at instead na tayo ay mauuna pang magalit, mauuna mag-flare up dahil may nagawa ng mali sa atin, instead na ating bubunot agad, yung quote last time, instead na magbubunot agad tayo ng sword para gantihan yung mga naagawa ng mali sa atin, why not i-extend natin mga kamay at tulungan yung mga naagawa ng mali sa atin, yung mga naka-offend sa atin. Dahil sabi doon ni Pablo, ang point niya is that yung mga naagawa ng mali sa iyo, dadanas din yan ng mga matitinding kalungkutan sa, of course, ang Diyos ay ang righteous judge. Magbibigay ng proper consequence. At sa consequence na yun, malulungkot yun siya. Malulungkot yung tao na nakagawa ng mali. At instead tayo ay para bang tayo pa yung maging source na yung taong ito ay maging malungkot palalo or yung taong ito ay lalo pang malayo, tayo dapat yung magiging source na welcoming. Tayo yung magiging open. Tayo yung mag-introduce ng pagpapatawad kung ano natutunan natin kay Kristo Jesus. Of which yun yung ginawa ni Pablo. Kung may naagawa mo na mali sa akin, sabi ni Paul, patawarin niyo na sila. Let's move on. Let's move forward. At atin silang abutin. Okay? So he goes on by telling that at of course, he goes on by defending his ministry. So patawarin natin sila at let's move forward, let's move on. Kung may naagawa man ng pain sa akin, ay hayaan mo na sila, hayaan nyo na sila. Pero of course, syempre, dinefend niya yung kanyang stand, yung kanyang buhay. Dahil kasi marami nagsasabi kay Pablo, parang di naman marunong si Pablo, di naman siya educated, maraming afflictions, maraming mga problema, wala siyang permanent residence. Wala siyang money to live by. Hindi siya eloquent, mangusap. Maraming mga pwede silang ipintas. Pero like I have said, itong buhay na ito ay nakita rin natin kay Kristo Jesus. So yun yung sinasabi ni Pablo, na tayo ay na-reconcile sa Diyos, sa ating Panginoong Kristo Jesus. So kaya, yung ating mga buhay ay nagiging gayon din. Okay? Yung ating mga buhay ay naging gayon. May mga pagdudusa din, may mga paghihirap din at times. Yung mga nagmamalaki na sila ay walang problema, walang mga issue sa buhay. Ang argument dito ni Pablo ay, actually magtaka kayo sa kanila. Dahil ang buhay kay Kristo ay dumanas si Kristo na matinding pagdurusa. At sabi ni Pablo doon, he is grateful na, sabi niya doon, ako ay naging parte ng sufferings ni Kristo Jesus. Okay? Ang central theme, ang buong kabuuan ng 2 Corinthians is that itong mga taong ito ay sinasabi nila, kine-question nila si Pablo, nasaan yung credentials mo? Pablo, nasaan yung ganito? Pablo, bakit hindi ka mayaman? Pablo, bakit hindi ka hindi ka magaling mangusap, hindi ka matalino, etc., etc. Many people questioned his credentials. At sinasabi nila na parang hindi ka, nangyataka sila, Pablo, parang, ano ka ba? Sinugo ka ba ng Diyos? Kasi puro pagdusa yung buhay mo. Sinugo ka ba ng Diyos? Kasi puro pain na lang yung buhay mo. And sometimes, very familiar sa atin, especially sa mga taga na naglilingkod. Maraming mga pain sa buhay, maraming mga kalungkutan. At dumarating sa point na nagtatanong tayo, Kristiyano ba tayo? Maraming mga kalungkutan, mga kalumbayan. At ang kaaway ay bubulungan tayo. Kristiyano ka ba? Parang dami mong kalungkutan. Maraming mga pains, maraming mga struggles sa buhay. Pero ang pinapakita dito ng salita ng Diyos is that ang suffering, it means that sa pamamagitan ng mga suffering, God will reveal His glory. Sa pamamagitan ng mga kahinaan, ang Diyos ang magre-reveal ng kanyang kalakasan. That is a Christian life. Sa buhay ng Kristiyano. Okay? Sa pamamagitan ng mga kahinaan, sa pamamagitan ng mga weaknesses na yan, it does not question
Or hindi dapat ito maging question sa katotohanan na ikaw ay anak ng Diyos. Diba? If you recall ang story ni Job, kung paano si Job ay kinwestiyon ng kanyang mga kaibigan, Job, kaya ka siguro nagkasakit, kaya ka siguro nawalan ng mga mahal sa buhay, kaya nawala lahat ng resources mo dahil may ginawa kang mali. Yun yung question ng kanyang mga kaibigan. And sometimes, tayo na mga Kristiyano, ganun yung ating ine-equate. Kaya kami matinding karamdaman, kaya ka naghihirap, kaya ka ganito, ganyan. It's because meron ka nagawang mali. Di ba? Kapag merong blessings yung isang anak ng Diyos, isang Kristiyano, sinasabi natin, mabait to. Pero kapag nagdudusa siya, meron siya nagawang mali. Mali yun, mga kabataan. Huwag tayong maging ganun ang kaisipan natin. Dahil ang Diyos ang nag-set ng bagay in order sa lahat ng bagay. It does not always mean na kapag merong blessing ay nakagawa ng tama dahil marami naman sa atin ngayon na mayayaman na hindi naman gumagawa ng tama pero yung mayaman. And the other way around as well. Marami mga gumagawa ng totoo pero nakakadanas na matinding paghihirap ng suffering. Pero ang argument dito ni Pablo is that kung mayroon tayong madinadanas na suffering, hindi ibig sabihin na hindi ka na anak ng Diyos, pero pinapakita na ito na itong mga sufferings na ito ay katulad na sa buhay ni Kristo, na kung paano siya ay nagdusa, ang anong nakita, hindi yung kanyang sarili, hindi yung laman ang nakita, yung laman mahina. Nung si Jesus Christ ay napako sa krus, nakaranas siya ng kamatayan. Okay? Pero ang nakita doon, ang naluwalhati doon, ang Diyos, ang kanyang kaluwalhatian dahil nung siya'y bumangon on the third day. Hindi na yun laman lang, kundi yung kaluwalhatian ng Diyos ang siya bumalo sa kanya. And it's the same thing, kung tayo man ay dumating sa mga sufferings, ang kaluwalhatian ng Diyos ang siya nare-reveal sa atin. At ganoon din sa buhay ni Pablo, yun yung kanyang ina-argument. So sabi niya, kahit na siya'y makaranas ng suffering, kung mabasaya natin yung chapter 4, sabi niya doon, kahit na siya'y makaranas ng suffering, ng mga kalungkutan, ng mga kalumbayan, ng mga afflictions, tiisin, hindi man siya mayaman, hindi man siya magaling. Pero sabi niya sa 2 Corinthians 4:7, but we have the treasures in jars of clay. Para, sabi doon, ang kaluwalhatian ay hindi mapunta sa atin. Kundi makita ang kaluwalhatian ay belongs to God. Na sa panahon ng ating kahinaan, hindi tayo naluluwalhati. Diba? Kapag sabi ko nga, many times na, sabi ko nga kapag ikay nanghihina, we decide for our own selves, sa likod muna ako or di muna ako attend. At sa mga panahon na yan, tayo naluluwalhati dahil meron kang decision in mind, meron kang things that you can control. Gusto mong gawin ito, gusto mong gawin ganyan. For your own sake. Perhaps para i-cover yung kahihiyan na ikaw ay mahina. Pero alam niyo ba mga kabataan na instead na tayo ay magmukmok or lumayo or umalis sa panahon na tayo nalalamig ng ihina, ang sabi pa nga, ang command pa nga sa salita ng Diyos ay lumapit ka kay Jesus. Tayong lahat na mga nabibigatan ng lubha at makakasumpong tayo ng kapahingahan. Sabi dito, kapag ka sa panahon na ikay nangihina, kapag na ikaw ay suffering, sabi doon, we have this treasure in our heart. Upang ang kaluwalhatian ay hindi mauwi sa atin, kundi sa Diyos. Okay? Marami mga afflictions, sabi sa inyo, verse 8, verse 9, verse 10. Marami mga afflictions, we are afflicted in every way. Diba? Persecuted but not crushed, perplexed but not destroyed. So, maraming mga bagay na maranasan natin. Pero hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Okay? Hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon. At itong mga bagay na ito, mga lapses, mga kahinaan, mga sufferings, ito ay nag-work para ang kaluwalhatian ng Diyos ang siyang ma-reveal sa ating mga buhay. Kaya sabi ni Pablo, we would not give up. Magpatuloy kami, magpatuloy ako, dahil ang kalakasan ay hindi nagmumula sa akin, kundi kay Kristo. So yun yung ating pinuntahan last time. Na nakita natin, ano bang buhay ni Jesus? His life is filled with sorrows. If you would recall last Sunday, di ba, binasa yan? Jesus is a man of sorrows.
punong-puno ng kalungkutan, ng kalumbayan. Ang kanyang buhay ay knowing na siya'y mamamatay, talagang malungkot. Pero hindi naman siya miserable. No? Malungkot lang yung buhay niya. Pero siya ay masaya to give his life para tayo ay maligtas. At ito yung tinuturo ni Pablo at ito yung tinuturo ng banal na kasulatan ngayon. Na tayo ay naibalik kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng pagkapako ni Kristo Jesus, pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan at ngayon, tayo ngayon ay nai-reconcile pabalik kay Kristo Jesus. Tayo ngayon ay, sabi sa chapter 5, naging ambassadors for Christ. Dahil naibalik tayo sa ating Diyos, tayo dapat ngayon ay maging ambassador, maging representative ng buhay ni Kristo. So kung paano na buhay sa Kristo, o may suffering, we would also have sufferings. We would also have pains. We would also have trials, testings ng ating mga buhay. Pero that's all right. Dahil yun yung buhay ni Kristo at tayo followers ni Kristo, ganun din yung maiging buhay natin. Okay? Yun yung sinasabi ni Pablo. Kung itong mga super apostles ay malaki, wala silang problema, sabi ni Pablo, kung dadanas man ako ng suffering, ito yung natutunan ko kay Kristo. Ito yung buhay ni Kristo. And it's okay. Patuloy ako dahil sabi doon sa banal na kasulatan, sa chapter 7, I believe, verse 10, nakalimutan ko na anong verse yun. Pero around dyan sa 2 Corinthians, sabi doon, itong mga sufferings na ito, ay, sabi doon, hindi may kukumpara sa kaluwalhatian na nag-aantay. Beyond all measure. For our light momentary affliction, yung mga affliction natin na but for a moment, ay not worthy to be compared for the glory that lies ahead na ibibigay ng ating Panginoong Kristo Jesus sa kanila na mga tagumpay. Okay? Kinakailangan natin magtagumpay. At sa biyaya ng Diyos, tayo ngayon ay mapagtagumpay. We have been made more than conquerors. Now, so sa pagpapatuloy, ganun na tumatakbo yung sulat ni Pablo, no? Ganun na tumatakbo yung kanyang letter sa church na ito. Actually, hinighlight niya yung kanyang main point. Na ito yung buhay ni Kristo. At kung tayo ay iba dun sa buhay ni Kristo, magtanong tayo, magtaka tayo. Yun yung kanyang argument, magtaka tayo. Pero dahil ito, bagaman ito yung aking dinadanas, malungkot, miserable, hindi miserable, kundi malungkot, maraming mga testing, mga trials sa aking buhay, hindi nangangahulugan na malayo ako kay Kristo. Kundi, pinapakita dito sa kanyang sulat na ito yung buhay ni Kristo Jesus. At tayo ay mga sumusunod lamang sa yapak natin Panginoong Kristo Jesus. Kaya sabi niya doon sa chapter 7, kaya siya masaya kahit nagdudusa, kaya siya masaya kahit nasaktan siya, masaya siya. It's because, sabi doon, it leads, or ito ang buhay ni Kristo, ito yung dapat nating gawin, ito yung dapat nating sundan. Sabi pa nga niya, paalala niya sa chapter 6, actually, before we proceed na sa pag-uusap natin, paalala niya doon sa chapter 6, huwag tayong maging equally yoked with unbelievers. Remember, yung anyong mga buhay, kayo yung mga Kristiyano. At ang pagiging Kristiyano ay mayroong mga sacrifices to make. That's the idea. That's the point. May mga sacrifices tayo na kinakailangan gawin for the sake na dahil tayo ay sumusunod kay Kristo. Kaya sabi din ni Pablo sa chapter 6, do not be unequally yoked with unbelievers. Wag natin hayaan ang ating mga buhay ay mahalo dun sa kanila. Because you have something to take regard. Ikaw ay Kristiyano, ikaw ay anak ng Diyos. Greater than many things of this earth. Kinakailangan mo i-take regard na ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay sumusunod kay Kristo, yun yung buhay mo. Otherwise, pwede ka nang pumili, pwede mong pilihin ang buhay sa sanlibutan. At sadly, we know, sa pamagitan ng banal na kasulatan, we know ang buhay na ito ay mag-lead sa destruction. So we are free to choose. Pero as for you, na mga Kristiyano, na mga nag-decide na kayo ay Kristiyano susunod kay Kristo,
this is the life that we should take, filled with sacrifices. So do not be unequally yoked with the unbelievers. That's the point. That's the idea. Now, pagdating sa chapter 8, actually, nag-pause siya saglit to introduce kasi yung isa pang problem. At papause mo natin saglit yung main context ng 2 Corinthians to introduce another problem. Dahil sa chapter 8 ay inintroduce na doon or nagturo siya sa pangangailangan or sa pagbibigay. Dahil at this time, yung church sa Jerusalem, so nagre-report siya or na-report niya na siguro, at this time in church ng Jerusalem ay actually dumadanas ng matinding taggutom. May famine dun sa church. So, walang makain yung church na ito. So, yung mga Jewish na Christians, nangangailangan sila ng tulong. Nangangailangan sila ng rasyon, relief goods, o ano pa mga bagay. At, bagaman yung mga ibang churches, they are willingly giving, yung Macedonia, mabasa niyo dyan, no? Yung ibang mga churches, masaya sila magbigay, pero itong church ng Corinth, parang medyo ilag sila magbigay. No? Hindi sila willingly nagbibigay. Okay? Medyo, sila, sa pagbibigay ay medyo mahina sila. Hindi naman dahil ang church na ito ay mayaman. Ang church na ito ay malaki. Ang Corinth ay mayaman na church, pero yung kanilang pagbibigay ay parang hindi enough. Sabi natin ganun. Or hindi sila nakakaramdam ng help or ng pagtulong sa mga nangangailangan. At applicable sa ating panahon ngayon. Marami kayong mga balitaan, behind this pulpit, mga announcements. Marami kayong makikita sa Facebook, mga churches ngayon sa probinsya, pinapost nila. Yung mga pangailangan ng churches, yung mga needs, para ang ebanghelyo, salita ng Diyos ay may pangaral all around, sabihin all around the Philippines. Yung mga bagay na ito ay, of course, nangangailangan ng salapi. Nangangailangan ng pera. Okay? Nangangailangan ito ng resources. At yun yung gustong ipaabot ni Pablo at this portion, chapter 8. Pinapakita niya na itong mga bagay na ito ay nangangailangan ito ng mga resources. Nangangailangan ito ng salapi. At niremind niya ang church na ito na church ng Corinth, huwag niyo namang kalimutan magbigay. Dahil sabi niya doon, sa verse 7, chapter 8, no? Now as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in utmost eagerness, and in our love for you, so we want you to excel also in this generous undertaking. I do not say this as a command. Okay, pupunta natin mamaya yan, no? But I am testing the genuineness of your love against the earnestness of others. For you know the generous act of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, so that by His poverty you might become rich. Ang aking remind din, yung mga offering, yung mga tithes, hindi yan commandment. Okay? Hindi yan inuutos ni pastor or ako. Baka sabihin niyo, inutos ko kayo, Pero, yung mga pagbibigay na ito, especially mga offering, okay? Yung mga pagbibigay, pagtulong sa mga churches, if you would know, di ba, nagpapalikom tayo ng mga offerings sa Masbate, sa Samar, nandiyan may box tayo dyan. Yung mga bagay na yan, mga kabataan, ay hindi yan utos para gawin natin. Hindi ko kayo inutusan. So, kung magbibigay kayo, hindi naman yan ma-count sa inyo. Pero, ang point dito ni Pablo ito, na gusto ko rin makita natin. At gusto ko rin kayo ma-challenge. Kung, di ba, kung may mga enough naman kayong pera, or hindi naman necessarily kailangan worker. Even sa ating mga estudyante, ay gusto ko magkaroon kayo ng ganitong challenge, ganitong idea. Na, ang sabi dito ni Pablo, para ma-test yung genuineness ng pag-ibig. Yung genuineness ng love natin, yung care para sa mga churches na ito. At perhaps sa ngayon, yung mabibigay lang natin ay talagang resources lang, salapi.
Yung may tulong natin for many churches na kailangan na talaga ng tulong ay itong 5 piso or 10 piso or kung anong mga bills na meron tayo. Then, ang test ni Pablo, let's test the genuineness. Totoo ba yan? Tunay ba yan? Kung meron tayong magandang desire for the churches sa malalayo na makatulong, makahelp, para ma-establish yung mga gawain, may pangalap yung salita ng Diyos, is that true? Yun yung point ni Pablo, is that true? Then, meron ka namang may kakapa dyan, may tutulong dyan, ibigay mo. Kung talagang may desire tayo na makatulong sa mga churches na malayo, kung may desire tayo na itong natanggap mong salita ng Diyos ay hindi lang ikaw yung makatanggap, lahat din. But then, sa biyaya ng Diyos, kung meron kang may tutulong, may ambag. Yun yung test na binigay ni Pablo sa church na ito. Dahil, kung babasa natin yung verse 9, we know that Jesus Christ, bagaman siya ay mayaman, inari niya na siya ay mahirap. Para ano? Para sa ating kapakanan. Para sa kanyang kahirapan, tayo ngayon ay maging mayaman sa pananampalataya. Hindi mo tayo mayaman lahat. Pero dahil sa paghihirap ng ating Panginoong Kristo Jesus through His poverty, tayong lahat ay naging mayaman sa pananampalataya. Of course, ang prayers ay enough, more than enough. No? Si Pastor ngayon sa Kabadbaran, no? Ang prayers natin ay more than enough. Pero kung meron naman tayong resources na may bibigay, then that's a test. That's a test para masubok yung genuineness ng ating mga desire na makatulong. Sabi pa nga ni Pablo sa chapter 9, verse 6, sabi doon, the point is this, the one who sows sparingly will also reap sparingly. Okay? Magtanim tayo na sparingly, then we will also reap sparingly. Ito naman, di ba? Kung sa pagtatanim, magtanim ka na onte, aanim mo kung ano yung tinanim mo. That's the truth. At sabi pa dito, and the one who sows bountifully will also reap bountifully. And each of you must give as you have made up your mind, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So again, hindi tayo pinipilit. Hindi tayo kinakompulse or pinapuwersa na magbigay. Pero sabi dito, if you want to give, make up your minds. No? Huwag tayong maging reluctant. Make up your minds. Kung meron tayong desire na makatulong, makapagbigay, then do it. Dahil sabi dito, God loves a cheerful giver. So, hindi tayo pinipilit. Hindi tayo pinipilit. Kung nag-iipon naman tayo sa mga maraming mga bagay, then, it's up to you. Hindi tayo nag-gaslight dito na, kailangan ng church, tapos may cellphone ka maganda. Hindi tayo maggaganon. Hindi tayo mamamersa. Dahil sabi nga dito ng Diyos, di ba? Sabi nga ni Pablo dito, you need to make up your minds. At ikaw ay nagagalak. Ang Diyos ay gusto niya ng cheerful giver, hindi ng reluctant. Hindi yung napipilitan, hindi yung ginagaslight lang para magbigay. Okay? God loves a cheerful giver. So may mga pinag-iipunan tayo, then it's fine. It's okay. At gawin ninyo, kasi dahil pinagpaguran niya naman yan. Pero, the point is this, maraming mga churches ngayon na kailangan ng tulong. Then, yung mga resources natin, gano'n mang kalakihan o kaliit, ito yung malaking mitutulong para sa gawain ng ating Panginoon. Okay? Sa mga kabataan, I would challenge you, kung meron tayong may tutulong, then, tulong tayo. Maging frontliner kung kinakailangan. Mag-lead sa church para tumulong sa mga gawain. Mag-suporta tayo kung may mga, halimbawa, kung may marinig kayo, si pastor or mga elders pupunta sa mga ganito, pupunta sa ganyan. Kung wala man tayong resources, yung ating sarili na lang. Kung available tayo, sumama tayo doon, pumunta tayong Kabadbaran, kung gusto nyo pumunta ng Kabadbaran. No, hindi naman kailangan laging grupo-grupo. Kung minsan, kahit ikaw lang, gusto mo, may desire ka talaga makapunta. Or gusto mo lang samahan si pastor, ganyan. At punta ng Kabadbaran, punta ng ibang mga lugar, sa mga outreaches, panahon na para tayo ay magamit ng ating Panginoong Kristo Jesus. Okay? Ang point dito ni Pablo is that
hindi naman mahalaga yung pera. Hindi naman to patungkol sa pera or sa salapi. Kundi it's about how God has blessed us, gave us bountifully. Ang Diyos, hindi naman siya naging reluctant na bigyan tayo ng pagpapala. Hindi naging reluctant ang Diyos pagalingin ka. Hindi naging reluctant ang Diyos or hindi na puwersa ang Diyos na ikaw ay iligtas. God gave those things freely. He gave His own life, Jesus Christ gave His own life freely para tayong lahat ay maligtas. So, we as well, kung may matutulong tayo, let us give freely din. Okay? Out of love, magbibigay tayo. Then, we know that God is able to supply you with every blessing in abundance. Okay? So, nagbigay lang ng unting reminder si Pablo, of which relatable din sa ating panahon ngayon. Na naniniwala tayo na malapit na mabalik ating Panginoong Kristo Jesus and we are waiting na lamang sa final na kaluluwa na tatanggap ni Kristo. Who knows kung ito'y magmumula sa mga probinsya. So, kailangan ng mga resources, kailangan ng tulong para maipangalat yung Ebanghelyo sa mga lugar na ito. Okay. Now, after that, bumalik si Pablo dun sa main context niya, sa main point niya dun sa main point na kanyang sulat. Before he ends yung kanyang letter, bago rin tayo tuloy magtapos, kinunclude na niya yung letter. Binalik niya yung idea dito sa mga taong ito. So, yung mga super apostles na tatawag, they brag about themselves, ginagawa nila yung kanilang sarili na important, ginagawa nila yung kanilang sarili na malaki, nagbabrag sila na sila'y mayaman, sila'y magaling, sila'y matalino, etc. Pinagmamalaki nila yung kanilang sariling laman. Okay? At sinasabi nila kay Pablo, si Pablo, parang hindi naman yan fit para maging leader, fit para maging apostol, fit para sa ministry dahil siya weak, siya fragile. At actually, hindi pinagtanggol ni Pablo yung kanyang sarili na sabihin, hindi naman ako mahina, hindi naman ako weak, hindi hindi marunong magsalita. Hindi ganun yung kanyang pagtatanggol. Di ba tayo kapag nakitaan tayo na mahina or nakitaan tayo na tayo ay fragile, weak, mabilis tayo mag-react na, hindi naman. Kaya nga tayo, di ba, kapag nanlalamig, nanghihina, we put up a facade. Or facade, ibig sabihin, we put up a face na malakas tayo, okay lang tayo, maayos lang tayo, walang problema, masaya tayo, ha. Pero sa totoo ay hurting, in pain sa loob. Yun yung normal na kalagayan ng isang tao. Isang believer din. At si Pablo, bagaman totoo yun, na hindi siya nagsinungaling para i-cover up niya. Sabi pa nga ni Pablo, it's true. It's true na mahina ako. It's true na marami akong mga lapses, marami akong mga suffering. Pero, actually, kung babasahin natin doon sa chapter 10, sabi niya sa chapter 10, verse 17, sa lahat ng mga bagay na ito, ang sino man nagmamalaki, let the one who boasts should boast in the Lord. Okay? At he goes on with this. Sa pagkatapos natin. He goes on with this. Sabi ni Pablo, pagbigyan niyo ako ng pagkakataon kung ako'y magpapakamangmang. Okay? Sabi niya doon, if you would give me a chance para maging isang mangmang, so parang medyo sarcastic yung ano niya, kung pagbibigyan niyo ako na para bang magpakatulad nila, ganun yung point niya. No? Kung pagbibigyan niyo ako na maging parang mangmang, katulad ng mga apostles na ito, sabihin ni Pablo, hindi naman ako inferior sa kanila eh. kung magyayabang ako na tulad nila, sabi niya, hindi naman ako inferior talaga sa kanila. Sabi pa nga niya sa 11, basahin natin, 2 Corinthians 11:6. Sabi niya doon, I may be trained in speech, or I may be untrained in speech, but not in knowledge. Certainly, in every way, in all things, we have made this evident to you. Did I commit a sin by humbling myself so that you might be exalted? Because I proclaimed God's good news to you free of charge.
I rob other churches by accepting support from them in order to serve you. And when I was with you and I was in need, I did not burden anyone, for my needs were supplied by the friends who came from Macedonia. So I refrained and will continue to refrain from burdening you in any way. Sabi ni Pablo, I may be untrained, pero yung wisdom na nagmumula sa Diyos ay nasa akin. Hindi man ako nanghingi ng tulong sa inyo. I gave the word of God for free dahil itong mga super apostles na ito, kaya sila mayaman kasi naniningil sila. They want something in return, in payment. Pero si Pablo, instead na, sabi niya, bigyan niyo ako ng pera, pinuntahan natin kanina, sabi niya doon, bigyan niyo ng tulong yung mga nangailangan. At sabi niya, I preach the word of God for free. So kung tayo mangangaral na ebanghelyo ng salita ng Diyos, preach it for free, okay? Huwag kayong maningil. Dahil lahat ng mga bagay na ito ay natanggap natin ng libre mula sa ating Panginoong Kristo Jesus. So, everyone should receive it for free. Ang salita ng Diyos ay kinakailangan matanggap ng lahat for free. Sabi niya doon, ayaw niya maging pabigat. Di ba? Ilan sa atin, di ba, nahihiyan na maging pabigat sa sino man. Ganon si Pablo din. Ayaw niya na para siyang magiging freeloader o matitira lang sa isang bahay ng isang kapatiran o kung ano man. Dahil ayaw niya maging pabigat. Naghanap siya ng sarili niyang trabaho. Sabi pa nga niya dito, I rob other churches. Anong sabihin niya dito? Sabi niya doon, na pag tumatanggap siya ng mga, alam mo, syempre magbibigay ng kapatiran, sabi niya doon, anong ginagawa niya? Para makasuporta sa gawain, yung mga natanggap niya ng pera sa kapatiran, ibinibigay niya sa mga gawain. To serve. Hindi para sa sarili niyang pagpapalaki ng pangalan. Of which, ito yung ginagawa ng mga super apostles na ito. Kaya sila mayaman, kaya sila powerful, kaya sila maraming influence dahil sila ay tumatanggap ng pera for their own glory. At si Pablo ang point niya, so parang, sabi niya doon, parang ninanakawan ko na yung iba eh. Kasi bigay lang sila ng bigay. Wala naman akong, sabi niya doon, parang wala naman akong, ayoko naman tumanggap ng pera, bibigay sila ng pera. Pero ang ginagawa niya doon sa pera kanya tinatanggap, itinutulong sa mga gawain. Kaya siya nagtatrabaho. No? Kahit sabihin natin yung church ng Macedonia ay bigay ng bigay, pero itong mga perang ito natanggap niya, tinutulong niya sa church ng Corinth, tinutulong niya sa church ng Ephesus. So maraming mga churches na kanyang tinutulungan. You see that? Nakikita niyo kung anong buhay na binuhay ni Pablo. At sabi niya doon, hindi ito sa pagmamalaki ng aking sarili. Let the one who boasts in the Lord. Ang pagmamalaki niya ay sa Diyos lamang. At kung mabasahin niyo pa yung lower part, sabi niya doon, kung sabi niya doon, kung ako yung magpapakamangmang pa, sabi niya, permit me. Dahil kung pinagmamalaki nila ng matalino sila, sabi ni Pablo, ako, Pharisee ako. Kabisado ko yung Bible. Kung pinagmamalaki nila na sila ay Hebrew, ako, Hebrew din ako eh. Kasi Pablo ay half Hebrew, half Roman. Okay? Kung pinagmamalaki nila na sila ay mayaman, ako nga, hindi ako nanghingi ng pera. Sabi niya doon, no? Parang ginagaya niya yung idea na itong mga taong ito na kumpara ng kumpara. Okay? Kung sa pagmamalakihan lang, sabi dito ni Pablo, permit me lang na, bigyan pa kataon, kung magmamalaki ako, magiging tulad ako ng kanila na mga mangmang. Ay, ganito lang gagawin ko. Di ba, hindi ka ako nang ginang pera eh. At binigay ko yung, sabi niya doon, binigay ko ang buhay ko sa ministry, at dahil binigay niya, nakaranas pa siya na paghihirap. Pero ang sabi niya, I do not glory on these things. Hindi ko pinagmamalaki ang mga bagay na ito. 2 Corinthians chapter 11. Hindi ko pinagmamalaki ang mga bagay na ito. I glory on my weakness. I glory on my sufferings. I glory on those things. At sabi pa niya sa isang account sa Philippians, lahat ng mga achievements niya sa lupa ay inari niyang kalugihan. Para saan? Para makilala si Kristo. Para makilala si Kristo sa kanyang buhay. Okay? Sabi niya doon sa chapter 11, hindi niya pinagmamalaki na siya ay matalino, siya ay Pharisee, siya ay Hebrew, etc.
Itong mga taong ito, hanap ng credentials. At sabi ni Pablo, kung credential na pag-uusapan, pwede ako magmalaki. Pwede ko sabihin na malaki ako sa inyo, parising ako eh. Pero hindi niya ginagawa yon dahil ang kanyang pagmamalaki lang ay si Kristo. At ang pinagmamalaki niya, lahat ng kanyang mga kalugihan, lahat ng kanyang weaknesses, lahat ng kanyang mga faults, lahat ng kanyang mga inadequacies. Bakit? Dahil sabi sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9, sabi doon, my grace is sufficient for you. Sabi ng Diyos sa kanya, nung nangusap as a vision, no? Actually, kung babasahin yung chapter 12, sa upper part, nagpapatuloy siya na parang nagmamalaki, or ginagaya niya yung katulad ng super apostles. Pinagmalaki niya rin tong vision na ito, nakita niya. No? Nakita siya ng vision na sabi niya, I do not know kung ako ba to, I do not know kung in or out of the body, pero of course, He knows it's Him. At nakita niya ang sarili niya na taken up to the third heaven. Imagine mo, magka-vision ka na ikaw ay na-rapture, halimbawa. Di ba kung anong wow! Magmamalaki ka. Meron ka nakitang dream o meron ka nakitang vision na ikaw ay mapunta sa third heaven. Wow! Maganda yon. Magandang vision yon. Parang, sure na ako, naligtas ako. Yes. Pero si Pablo, sabi niya doon, nakita ba niya yung vision na ito, pero sabi niya, hindi siya magmamalaki dito. Ano pinagmalaki niya? Meron daw siyang, sabi doon, meron siyang infirmity na pinag-pray niya sa Diyos 3 times, pero hindi nawala. Hindi na alam kung physical infirmity, mental infirmity, or emotional, spiritual infirmity, hindi man sinabi. Pero 3 times hindi nawala. 3 times pinag-pray. Pinag-pray niya, Lord, alisin mo ito. Lord, tanggalin mo sa akin ito, pero hindi nawala sa kanya. At ang sabi lang ng Diyos sa kanya, my grace is sufficient for you. Ang biyaya ko ay sapat-sapat para sa iyo. For my power is made perfect in weakness. Kaya ang napagtatanto ni Pablo ay ito, so I will boast all the more gladly of my weakness so that the power of Christ may dwell in me. Kaya hindi ako magmamalaki kung ako'y katulad or kung ako ay maraming mga tanggap sa lupang ito. Hindi ko magmamalaki achievements ko. At yun yung buhay na dapat nating i-apply, mga kabataan. Hindi tayo magmamalaki. Si Kristo Jesus nga nang pumunta sa lupa, hindi siya nagmalaki. Na siya, nagmamayari na lahat ng bagay. No? All God's fullness dwelled in Him. Pero hindi siya nagmalaki. As a matter of fact, ang sabi sa isang account sa 1 Peter, siya naging tulad, mas mababa pa sa mga anghel, para tayo ay abutin. Para tayo ay iligtas. Yun yung natutunan natin. Yun yung dapat natin matutunan. Na buhay kay Kristo. Hindi tayo mabubuhay ng puro pagmamalaki, puro pagmamayabang, hindi tayo mabubuhay ng isang hambog na tao, lahat ng achievements, pinagmamalaki. Lahat ng mga bagay na natanggap niya sa lupa, pinagmamalaki. We are not to live like that. Instead, ang buhay natin, pagmamalaki natin, totoo. May mga weaknesses ako. Totoo, mga mahina ako. Totoo, marami pa akong mga lapses. Pero sa mga bagay na yan, ang kalakasan ng Diyos ang siya nananahan sa atin. In our weaknesses, na ating pagmamalaki, ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang nagiging malakas sa atin. Kaya sabi ni Pablo sa verse 10, therefore I am content. Okay na ako with weaknesses, with insults, with hardships, with persecutions, calamities, for the sake of Christ. For whenever I am weak, for whenever we are weak, then we are strong. Sa panahon na tayo mahina, tayo ay pinalakas. Not of our own strength, kundi sa kalakasan na nagmumula sa ating Panginoong Kristo Jesus. At yun yung buhay natin, mga kabataan. Lahat tayo mahina. Lahat tayo may mga lapses. Pero ang bagay na matutunan natin sa buhay ni Pablo, sa sulat na dito sa 2 Corinthians, it's okay. It's alright. It's alright na magkaroon ng mga lapses, mga weaknesses, infirmities. Hindi ito dapat ikahiya.
Dahil ito ay normal. No? To conclude yung ating pinag-uusapan, actually kung mabasahin natin sa 2 Corinthians, iba ito sa kanyang mga normal na sulat. Dahil usually ang kanyang mga sulat ay puro teaching. Doon sa Romans, di ba? Nagtuturo siya. Siya ay nagbibigay ng doctrine, nagbibigay ng theological teachings. Pero itong 2 Corinthians, it's more of a passionate letter. Pero pinagatanggol niya yung kanyang ministry. Pinagatanggol niya yung kanyang sarili. At bagaman hindi siya sa kanyang sarili kapag nagtatanggol, si Kristo ang nagtatanggol para sa kanya. Pinagatanggol niya, no? Nakita natin yung more human side ni Pablo. Sabi niya, it's okay. It's okay lang kung meron ako mga weaknesses, kung may mga lapses ako. It's okay lang kung hindi ako marunong, hindi ako magaling magsalita. It's okay kung marami pa akong kakulangan. Hindi ako katulad nila, hindi ako katulad ng mga super apostles. It's all right. Sapagkat sa aking mga weaknesses, ang kalakasan ni Kristo ang siya naluluwalhati. It's okay. At aking pagmamalaki pa nga na meron ako mga sufferings, meron ako mga testings, may mga hardships ako for the sake of Christ. Sapagkat sa lahat ng bagay na yan, sabi doon, for whenever I am weak, then I am strong. That is the life of a Christian. Yun yung buhay ng isang Kristiyano. Hindi tayo laging all strong, parang walang problema. Lahat tayo dumadanas sa matitindi mga problema. Even yung mga nakatayo sa likuran ng pulpito, lahat tayo mga nakapalibot sa inyo, yung mga nakaupo dyan, lahat dumadanas sila ng problema. So unang-una, na rule, be kind. Pag tayong maging judgmental, maging kind tayo sa bawat isa. Kasi lahat tayo may mga dinadanas na hindi natin alam. Okay? Pangalawa, it's okay. It's okay to admit to yourself. Kung may mga dinadanas kang mga weaknesses, mga lapses, it's okay. As a matter of fact, may pag-anyaya pa si Kristo Jesus sa inyo ng mga nanghihina at nagbibigat ang lubha. Lumapit kayo sa akin. Come to me, and I will give you rest. As a matter of fact, again, ang mga doktor sa lupang ito, sabi pa nga I believe, sa John, ang mga doktor sa lupang ito ay makatulong lang sila sa mga may karamdaman, sa mga umaamin sa kanilang sarili that they have sicknesses. No? Hindi ka naman basta tutulungan lang ng doktor out of their clinics or out of their rooms sa hospital, out of nowhere na, alam ba, nakaramdam ka ng karamdaman, di ka naman pupuntahan agad ng doktor sa bahay mo. You need to be honest. At kinakailangan pumunta ng hospital, ng clinic, or ng doktor. Dok, hindi maganda yung pakiramdam ko, ganito, ganyan. You need to be honest with yourself. Kung may mga dinadanas kayo, just say the truth. Huwag tayo magkukunwari. At sabi doon, sa panahon ng ating kahinaan, ang kalakasan ng Diyos ay naluluwalhati. Ang Diyos na siyang great doctor natin, siya ang makatugon sa lahat ng ating mga pangailangan. Physical, emotional, mental, spiritual. Ang Diyos ang siya makakasolusyon sa lahat ng mga bagay niya. So just be true. Totoo yung awit na nagsasabing, come just as I am. Parang sabi doon, kung ikaw'y pumarito ng broken, you will be mended. Kung ikaw'y pumarito ng empty, you will be filled. Kung ikaw'y pumarito ng guilty, you will be pardoned by the blood. Yun yung katotohanan, mga kabataan. So, si Pablo, natapos ang kanyang sulat sa chapter 13, nagbigay lang siya ng warning dun sa mga tao sa Corinth na nagdi-disobey pa rin sa salita ng Diyos. Of course, hindi naman lahat ay mako-convert sa kanyang mga sulat. Pero nagbigay siya ng warning. Sabi niya sa 2 Corinthians chapter 13, verse 5, we are closing na. Examine yourselves to see whether you are living in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Jesus Christ is in you? Unless indeed you fail to meet the test, I hope you will find out that we have not faith. Nagbigay siya ng warning sa mga taong ito na nagdi-disobey pa rin sa salita ng Diyos. No? Nagdi-disobey pa rin sa paggawa ng mali. Sabi ni Pablo sa upper verses, kapag may nakita kayong nakagawa ng mali,
Kumuha kayo ng 2 or 3 witness. Hindi lang puro haka-haka, hindi lang puro hinala, hindi lang dahil na panaginipan mo or nakita mo sa vision, etc. Grab at 2 or 3 witnesses. Pero, kapag tunay nga na patunayan na ikaw nagkakamali, examine yourself. Kung ikaw ay nasa pananampalataya pa ba? Test yourselves. Kung si Kristo Jesus ba ay nasa sayo. Okay? At baka, ikaw sabi niya doon, baka na-fail mo na yung test. At ang hope ni Pablo, syempre, I hope you did not fail the test. I hope you will find out that you have not failed it. So now, as we close, iiwan na natin to 2 Corinthians. Bakit nga ba sinulat ni Pablo ang letter na ito? Nakita natin yung letter na ito, it's more of a human side. It's more of a passionate. Na-highlight dito yung weaknesses. Instead na puro turo. Oh, strong, matured, etc., etc., etc. Sa mga pagtuturo, di ba, kung minsan, na-highlight doon sabi natin yung knowledge of God na ginagamit ni Pablo sa pagtuturo, pag-teach. Sa kanyang mga sulat na iba, na-highlight yung kanyang pagiging teacher. Diba? Maraming mga accounts pa dyan, mababasa natin kay Timothy, kay Titus, nag-teach siya, nagturo siya. Sa ibang mga churches, sa Ephesus, sa Corinth, sa Philippians, mapupuntahan pala na natin. Nagtuturo siya at na-highlight doon, wow, si Pablo maraming alam. At we fail to see sometimes na si Pablo ay tao din. At si Pablo nakakaranas din naman ng mga sufferings, weaknesses. At ito yung letter na ito. Na-highlight sa 2 Corinthians, si Pablo din ay may mga weaknesses din. May mga faults din. May mga fragility din. No? Hinighlight doon yung kanyang pag-iyak, yung kanyang pagpunta doon sa Corinth, a painful visit, yung kanyang mga kalungkutan, yung kanyang mga regrets, yung kanyang mga sadness, yung kanyang passion. Pero because of those weaknesses, because of those fragility, yung pagiging tao niya, pagiging normal niya, it highlights that God is the only one na siyang karapat-dapat luwalhatiin. Ang Diyos lamang ang siyang malakas. Hindi si Pablo, hindi ang sino man, hindi ako, hindi ang mga tumatayo dito. Ang Diyos lamang yung malakas. Dahil lahat tayo mahina, lahat tayo may mga weaknesses. Pero ang kalakasan na nagmumula sa Diyos, ito ay hindi may tutumbas sa kanino mang kalakasan. At sa panahon na tayo mahina, ang kalakasan ng Diyos ang siya na ma-magnify sa ating mga buhay. So that is why He alone deserves all the praise. Ang Diyos lamang ay karapat-dapat sa papuri at pasalamat. Na-highlight dito sa aklat na ito, na-highlight dito yung mga weaknesses. Kasi lahat tayo meron nun. Pero it's okay. It's okay that you have weaknesses. Okay? Dahil ang kalakasan ni Kristo ang siya mag-kompleto sa'yo, magpupuspos sa'yo, magmumolde sa'yo, magbabago sa iyong buhay. Lahat tayo may mahihina. Lumapit lamang tayo kay Kristo dahil siya yung magbibigay sa atin ng kalakasan. Mga kabataan, alam ko marami tayong mga dinadanas sa mundong ito. Magkatapos na tayo. Marami tayong mga weaknesses, mga struggles na hindi ko man alam. Hindi man alam ng sino man. Pero ang aking dalangin, ang kalakasan ni Kristo ang siyang maluwalhati sa iyong buhay. Palakasin tayo ng ating Panginoong Kristo Jesus. Pagtibayin pa tayo sa karerang ito na ating kinakailangang tahakin. Purihin ang ating Panginoon. Tayo magsatayo sa mga sandaling ito. Tayo magtatapos na. Salamat sa biyaya ng Diyos. Sa gabing ito ay nakita natin ang buhay ni Pablo. He is not perfect. He is not 100% perfect. Or sabihin natin by human standards, hindi siya fit para sa anumang qualifications na tao. Pero he is just a humble servant of God. Inaamin niya, may mga weaknesses siya. And so do we. Ba? Hindi naman tayo fit para maglingkod sa Diyos. Hindi naman tayo fit para mag-serve sa isang Diyos sa dakila. As a matter of fact, kung ilan ng mga tao, perhaps titignan nila,
wow, we are sobrang banal, sobrang ganito perfect. Pero in reality, hindi naman talaga ganun eh. Lahat tayo may mga lapses, may mga kahinaan, may mga weaknesses. May mga panahon ng pagluha, may mga panahon ng pag-iyak, may mga panahon ng struggles, pains, hindi lang physical pain, emotional, spiritual pain, depression, anxiety, normal yan sa atin. Dumadanas tayo ng matitinding mga troubles and trials. It's normal. And that's what this letter is all about. It's normal. It's fine. Dahil sa panahon ng ganyan, sa panahon ng mga struggles, sa panahon ng mga kahinaan, ang kalakasan ng Diyos ang siya naluluwalhati. If you would only go to Jesus sa panahon ng iyong kahinaan, just like what Paul did. Pinipersecute si Pablo na hindi ka fit dahil hindi ka naman magaling mangusap, hindi ka naman matalino, hindi ka naman marami kang sufferings. Yung buhay mo naghihirap. Sabi ni Pablo, it's okay. It's alright. Because this is the life of Jesus Christ. It's alright kung marami akong mga sufferings. Pagmamalaki ko, para meron akong sufferings. Because of those things, the power of Christ ang siya naluluwalhati sa aking buhay. Sabi niya doon, for we have treasures in these jars of clay so that the glory may be brought back to God. Ganun din ang buhay natin mga kabataan. We are just treasures in the jars of clay. Okay? Don't be hard sa inyong sarili kapag tayo nangihina, nadarapa. Don't be hard to yourself. Sometimes masyado tayo harsh sa ating sarili. Hindi ka Kristyano, hindi ka maayos, hindi maayos ang buhay mo dahil ganito, ganyan. Ganito yung mga pagkakamali mo sa nakalipas, hindi ka bagay sa ministry. Ganito, nagkamali ka, hindi ka pwedeng mag-serve sa Diyos dahil ganito yung mga kahinaan mo. We are too much harsh sa ating sarili. Relax lang. Relax lang. At apply natin ang sinabi sa banal na kasulatan. If we commit sins, if we confess it, He is faithful and just to forgive us. Okay? Kung may mga bagay ka na kahinaan, don't worry. Sabi dun sa banal na kasulatan, ang kalakasan ng Diyos ang siyang maluluwalhati sa iyo. Ang kanyang biyaya ay sapat-sapat para sa iyo. His grace is sufficient for you. Remember that? Remember niyo yung sulat na ito? I-apply sa ating mga buhay. Even si Pablo nakaranas ng sufferings. So tayo, mga kabataan, do not give up. Dahil ang kalakasan ng Diyos ay nasa inyo. At yan ang aking dalangin para sa inyo, na palakasin tayo ng Diyos sa anumang mga struggles, sa anumang mga bagay na dala-dala natin. Lumapit tayo kay Kristo at tayo papalakasin niya sa kalakasan na hindi magkukumpara sa kalakasan sa mundong ito. Na kahit sa panahong hinang-hina ka na, sa panahong susuko ka na, nakapagpatuloy ka dahil si Kristo nandahan sa iyong buhay. That's what the power of Christ is. It's immeasurable. It's uncomparable. Sa lahat ng bagay sa mundong ito, ang kalakasan ni Kristo, it's what keeps you going. Okay? It's what keeps you going. Maraming mga tuksong kaaway. Kung minsan, ayaw mo na magpatuloy. Ayaw mo na magpatuloy dahil mahina ako eh. Marami akong mga pagkakamali, mga pagkukulang. Ayaw mo na maglingkod sa Diyos dahil minsan ay lumalabas ang ating mga weaknesses. Pero that's not what God says. Sabi niya doon, and let us be always reminded of this verse. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the creator of heavens and the earth. He never grows weary.
Sabi doon, there is no searching for His understanding. Even the youth shall faint and be weary, and young men shall utterly cast down. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Mahirap ang buhay Kristyano, mga kabataan. Pero you can do it by the grace of God. Let's just be true sa Diyos. Lord, di ko kaya. Lord, nahihirapan ako. Lord, maraming mga struggles. Lord, maraming mga testing sa aking mga buhay. Nahihirapan ako physically, emotionally, mentally, spiritually. Lord, help me. Nangailangan tayo, matuto tayong manalangin, mag-express na tayo nangailangan ng tulong. And when we express, when we ask God for help, He will help us. He will reach para tayo ay tulungan. Sabi ni Jesus, hindi pa kayo humingi ng tulong sa akin. Ask so that you may receive. Ask God. Purihin ang ating Panginoon. Sabi kita. Let us bow down our heads and pray. Dakilan namin Diyos, we are thankful sa iyong mga salita. We are thankful sa sulat mo, sa inspiration na pinagkaloob mo kay Paul to write this letter. It shows na even si Pablo, Lord, merong mga struggles, merong mga accusations, merong mga pagtuturo sa kanyang ministry na of which we imagine, we believe na si Pablo ay nahirapan din, nalungkot din, nalumbay din. Pero Lord, he did not give up because ikaw ay kasama niya sa kanyang buhay. Nakita namin, O Diyos, ang isang lingkod mo na marami din mga struggles, mga pains, mga worries, mga lalahanin, mga sufferings. And yet, ang sabi niya, ang sinulat niya, na inspired by you, sabi doon, for we have treasures in these jars of clay, so that the glory may not belong to us, but to our God. Maraming salamat sa timely word mo, Diyos, nang sabi mo sa panahon ng mga kahinaan, your grace is sufficient. It's sufficient for all of us. Kaya maraming salamat, Lord, sa iyong mga pangusap, sa iyong mga salita. We're thankful for this letter. We're thankful for this book na ikaw ang siya naghahayag sa amin. Sa panahon na kami mahina, ikaw ang siya malakas. Sa panahon na kami nanghihina, we will glory it. We will say, Lord, mahina kami. Marami pa kaming kakulangan, marami pa kaming mga weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. We will be proud to say, Lord, we need you. We need you, Lord. Marami pa kaming mga pangailangan, kakulangan, lapses. Marami pa kami, O Diyos, emptiness. Kami mahina, emotionally, spiritually, physically. And we need you, Lord. We need you, Lord. We will be proud to say that we are dependent to you, Lord. We need you, Lord God, sa mga buhay. Hindi namin kayang baguhin ang mga sarili. Hindi namin kayang pagalingin ang mga sarili. Ang aming mga physical weaknesses, hindi namin kayang pagalingin. Ang mga emotional distresses, Father God, hindi namin kayang alisin on our own self. Ang aming mga mental, Lord, na pangailangan, Father God, we could not address it on our own. At lalong higit, O Diyos, sa mga spiritual na pangailangan. Hindi namin ito kaya sa aming mga sarili lamang. So, Father God, we need you. We need you in our lives, Lord. At dahilan sa mga sandaling ito, matanggap ng bawat isa na nagsasabi, umaamin na, Lord, kailangan kanila. Umaamin sa kanila sarili na marami pang kakulangan, kahinaan. Lord, bayhan sila ay tumanggap ngayon ng paggawa mo, ng kalakasan mo, Diyos. Tanggapin ang bawat isa ang iyong kapangyarihan. At sa mga sandaling ito, kami ay lumabas sa dakong ito at nagsasabi, lumabas kami at magsasabi sa mga sarili, your grace is sufficient.
Your power is made perfect in our weaknesses. For when I am weak, you are strong. You are strong, Lord. Kaya dahil ikaw ay malakas, kami rin naman ay nagiging malakas. Hallelujah sa iyong biyaya. Kung ikaw ay malakas, O Diyos, nagiging malakas na rin kami. Dahil ikaw ang kasapatan sa aming mga buhay. You complete our lives. Maraming salamat sa mga pangakong ito. Maraming salamat sa iyong salita. Maraming salamat sa kalakasan namin natamo. Pagpalain mo mga kabataan ito, Lord. I may not know kung ano mga kalagayan ng bawat isa. Perhaps some of you are struggling sa family, struggling sa work, sa studies, struggling sa mga tukso ng mga kaklase, kaibigan, struggling, Lord, to fit in sa mundong ito. Father God, may you guide us, lead us to your word. Kung hindi man kami mag-fit in sa mundong ito, may we found a place sa iyong cross, O Diyos. May we found a place sa iyong mga salita na masabi namin, we are not of this world. We are of Christ. Panginoon, nakita mo pa ang kailangan ng bawat isa mga sufferings. Lord, walang lingid sa iyo. And I pray right now, tatanggapin ang bawat isa. Tanggapin ang bawat isa ang kasagutan sa kanilang mga dalangin, mga kahilingan. Physical, emotional, mental, financial, spiritual, lalong higit. Tanggapin ang bawat isa ang katugunan sa kanilang mga dalangin. At sa mga sandaling ito, mapatunayan muli na minsan pa, ikaw ang Diyos na buhay na siyang gumagawa at kumikilos sa aming kalagitnaan. Patunayan mo minsan pa, O Diyos, na walang imposible sa iyo. Patunayan mo minsan pa, O Diyos, na ikaw ay malakas. Na kahit na kami mahina, kahit na kami limited, you are our unlimited God. That is beyond powerful na gawin ang lahat ng bagay according to your will. So in the name of our Lord Jesus Christ, we claim, we profess, lahat ng kasagutan ng kahilingan, pangailangan ng bawat isa. At ayan, sa mga sandaling ito, I pray, may you guide the youths. Help those, Lord, na mga nag-aaral. We know the struggles, we know the pain of sometimes not being fit in sa mga kaibigan, being bullied. Father God, I myself nakaranas ng mga ganang mga bagay, and yet, Lord, you are our powerful God na siya makakatulong sa kanila sa pangangailangan nila, O Diyos, pag-iingat, upang maramdaman nila na they are not alone. They have you, Lord. Patunayan mo, Diyos, na may sampay kay buhay sa kanilang mga buhay. Ilayo mo sila sa kapamakan, ilayo mo sa mga up to no good na mga classmates, ilayo mo, Diyos, sa mga paghahatak ng salibutan, sa mga matitinding peer pressure. Father God, kung hindi man kami malayo sa mga bagay na ito, at least, Lord, give us a courage, give us a strength upang i-resist ang kaaway. Pero Lord, if you see ourselves right now that we are weak, Lord, I pray, layo mo na lang muna. At bayaan, Lord, palakasin mo pa kami sa pananampalataya. Same goes, Lord, sa mga nagtatrabaho. Father God, you know the struggles, the pain. Ang ilan dito marahil nagdiretso from work to here. At ilan ng Diyos ay magtatrabaho pa after this service. I pray for them for more strength, for more wisdom. Give them, Lord, wisdom para mag-decide what's best for your glory. Ingatan mo, Lord, ang mga nagtatrabaho pa sa labas at up until this very moment. I remember Brother Lester, Lord, perhaps nagtatrabaho pa siya sa labas ngayon. Kung ilan sa ilang mga kapatid na hindi man makapunta ngayon dahil sa kanilang mga work. Father God, Ikaw, Diyos, ang magpalakas sa nila. Mag-iingat sa pagtatrabaho, mag-iingat, Lord, sa mga biyahe. At Ikaw, Diyos, ang siyang tumulong sa kanilang mga pangailangan. Sa mga sandaling ito, ay tanggapin ang bawat isa ang kapangyarihan na nagmumula sa iyo. This is our humble prayer, Lord. Ikaw, Diyos, ang siyang sumama sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus, itong aming dalangin. Amen. Amen. Praise the Lord. Ating panapangalan ng Panginoon. God bless you, Brother Sam. Ibigay ko ng pagkakataon for a closing prayer. Praise God. Hallelujah. Ating palakpakan natin, Panginoon.
Hallelujah, hallelujah. Salamat sa ating Diyos, sa kanyang mga salita. Tayo ba'y pinagpala natin, Panginoon? Amen? Salamat, hallelujah, sapagkat tunay ang Diyos ay mabiyayang Diyos. At kagaya ng sinabi nga kanina, His grace is sufficient. Amen? Para sa ating mga kahinaan. Hallelujah. At salamat dahil nagpaalala ang Diyos sa gabing ito na dapat pala sa mga oras ng mga infirmities, sa oras ng mga sufferings, sa oras ng mga persecution, tayo magalak. Amen? Sapagkat sa mga oras pala na yun, doon pala maluwalhati, hallelujah, ang kapangyarihan ng ating Diyos. Amen? Doon ma-show natin higit, hallelujah, na sa ating mga kahinaan, nariyan ang kalakasan ng ating Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon at tayo magatapos na sa gabing ito. Hindi na marahil ako magpapaawit. At alam ko tayo pinagpala ng Diyos sa gabing ito. Wala rin pinabot na prayers. Siguro isama na lamang natin sa panalangin sa ating pagkatapos ang ating mahal na pastor at bawat ministers na naroon sa Kabatbaran. So ang Diyos ang magpala sa kanila na naroon sa fellowship sa Mindanao. At ang Diyos nawa mag-ingat sa kanila hanggang sa pag-uwi. At nawa, hallelujah, ang Diyos ay gumawa sa dakong yun. Amen? Ano man mga concern sa katawan ngayon, alam natin kailangan ng prayer ng kabuuan ng katawan, ng bawat iglesia, ng bawat ministry workers, ministers, kaya isama natin sila sa panalangin. At ang Diyos nawa, hallelujah, ay gumawa ng dakilang bagay sa dako sa Kabatbaran. Amen? At wala na yung pinabot pa, pero isama sa panalangin din ating mga youth leaders sa kanyang mga ramdaman physically, at sa bawat isa may mga hallelujah, may mga ininda din at mga panalangin ay italangin natin sila. So tayo ay manalangin sa gabing to sa ating pagkatapos. Minsan pa, aming Diyos na mabiyaya, Diyos na mabuti, Diyos na dakila sa lahat, hallelujah. Kami, O God, ay nagpupuri sa iyo. Kami, O Diyos, ay nagpapasalamat sapagkat tunay, gana lamang yung pagsinta sa amin, O Diyos. So, Lord, binigay mo ang iyong buktong na anak, hallelujah, upang kami rin naman, O Diyos, ay makapartake sa divine nature mo, O Diyos. Lord, tunay, hindi kami karapat-dapat. Marami kaming kahinaan, marami kaming kakulangan, marami kami, O Diyos, pagkukulang, kasalanan, kamalian sa iyo, Diyos. But Lord, salamat sapagkat nakita mo na kami ng pauna at salamat dahil tinignan mo kami ng may biyaya, hallelujah. Upang kami rin naman, O Diyos, sa oras ng mga kahinaan, sa oras ng mga kulangan, hallelujah, sa oras ng mga persecution, mga infirmities, hallelujah, ay magkaroon pa rin ng kagalakan, hallelujah, at pag-asa, sapagkat may Diyos na umiibig sa amin. May Diyos na mabiyaya, hallelujah, na gumagawa sa amin. That's why, Lord, salamat, hallelujah, sapagkat hindi namin magagawa ang magpatuloy. Hindi namin magagawa ang maglingkod. Hindi namin magagawa ang lahat ng aming mga tungkulin sa ministry, O Lord. Kung di Ikaw ang Diyos na nagpapalakas sa amin. Kung di Ikaw ang Diyos na nag-encourage sa amin. Kung di ang iyong Espiritu, hallelujah, ang gumagabay, ang nagtuturo, ang nagtuturo sa aming manalangin, hallelujah. Kaya naman, O Diyos, salamat, hallelujah, sapagkat may Diyos na gumagawa sa amin. May Diyos na nagmamahal sa amin. May Diyos na nagmamalasakit sa amin. Kaya naman, Lord, pinupuri ka namin sa gabing ito. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong mga pagtuturo pa. Hallelujah. Tunay, hindi ka napapagod magturo sa amin. Hindi, Lord, nalilimitahan ang iyong mga pagkilos, O Diyos. O Lord, minsan na namin napakinggan ang iyong mga pagtuturo. And Lord, hallelujah, patuloy ka pang nagbubukas ng iyong mga salita, O Diyos. Lord, tulungan mo kami, O God, na patuloy pang matuto sa iyong mga salita. Patuloy pang lumakad sa iyong kalooban, O Lord. Tulungan mo kami, O Lord, na mag-extend pa ng grace sa aming mga kapatid. Hallelujah. Kung sino man mga naka-offense sa amin, O Lord. Hallelujah. Tulungan mo kami na patuloy pang mag-extend ng biyaya kung paano mo to, Lord, pinaparanas sa amin, O God. Ay tulungan mo rin naman kami, O Lord, na iparanas din to sa iba, O Diyos. O Lord, give us a cheerful heart sa oras ng pagbibigay, O God. Tulungan mo kami, O Lord, na magbigay na may kagalakan.
na magbigay na may pasasalamat, na tumulong, hallelujah, sa iyong ministry, O God, na may kagalakan sa aming mga puso, O God. Tulungan mo din naman kami, O Lord, hallelujah, na huwag na makapag-partake pa, hallelujah, sa mga unbelievers, sa mga bagay sa limbutang ito, O Lord, sa mga ino-offer ng kaaway. O Lord, you know our circumstances, O God. You know our struggles, O Lord. So, O Lord, sa iyo namin ibinibigay ito, O God. Kagaya ng iyong salita sa gabing ito, Lord. Lumapit kami at ibigay namin ang aming mga pasan-pasan, O Diyos. Lord, tulungan mo kami sa anumang mga dala-dala ng bawat isa. Nalaman mo ito, Lord, anumang mga struggles sa aming pinagadaanan. O Lord, kagaya ng iyong salita, in soul light affliction, O God. At Lord, ito'y temporary lamang, O God. At sa mga bagay na ito, O God, ikaw rin naman ay gumagawa, O Diyos. Kaya naman, Lord, patuloy hallelujah, na gumawa sa buhay ng bawat isa. Ang iyong mga salita, ang patuloy namin maging kalakasan, O Diyos. At bayaan, Lord, hallelujah, sa bawat light affliction na aming pinagadaanan, ay maranasan namin ang iyong kaluwalhatian, hallelujah, na patuloy nagbabangon, nagtatayo, hallelujah, sa iyong mga lingkod, O Diyos. Salamat, O Lord, sa iyong mga salita. Salamat sa iyong mga paalala na sa oras na kami mahina, kami malakas sapagkat ikaw ang aming kalakasan. Lord, sa iyo lamang kami magmamapuri, O Diyos. Sa iyo mauwi ang lahat ng kapurihan. Sa iyo lahat mauwi ang pasalamat. Sa iyo lamang, hallelujah, ang kapurihan. Sapagkat ikaw ang Diyos na karapat-dapat sa ulian ng papuri at pasalamat, O Diyos. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong ginamit, mahal na youth leader namin, Panginoon. Patuloy mo pa siyang palakasin, hallelujah. Patuloy pa siyang gamitin sa iyong kapurihan, kaluwalhatian, at bayaan na kanyang buhay ay mabigyan pa ng kapurihan, O Diyos, sa kanyang mga paglilingkod pa sa iyo, Diyos. Lord, give him more wisdom, a power, Lord, and strength, O God, upang sa anumang mga paglilingkod pa, ay maipaglingkod niya pa ito, Lord, na may kalakasan sa iyo. Anumang mga karamdaman namin, mga leader, Lord, dalangin namin, palito mo ito ng kalakasan na nagmumula sa iyo, Diyos. Bayaan sa kanyang mga kahinaan, patuloy na mag-glorify ka, sapagkat ikaw ang kanyang kalakasan. At ikaw, Lord, ang aming kalakasan ng bawat isa, O Diyos. Kaya ang mga kahinaan, ang mga prayers ng bawat isa, O Lord, ikaw ang mag-supply. Ikaw ang kumatagpo, O Diyos. At bayaan, patuloy kang maluwalhati sa aming mga buhay, sapagkat ang Diyos ay tumutugon sa aming mga dalangin. Lord, dalangin din namin ang aming mahal na pastor, kasama ang bawat ministers, mga kapatiran, every churches na naparoon, O Diyos, sa dako ng Kabatbaran, for one ministry, for one fellowship, for one purpose, O God, upang ikaw ay maluwalhati at upang ikaw, O Diyos, ay patuloy pang gumawa sa iglesia. O Lord, dalangin namin, ibuhos mo ang iyong pagpapala sa dakong roon, O Lord. At bayan ang bawat ministry workers, ang bawat mga pastors namin, O God, na naparoon, naglaan ng oras, hallelujah, ay patuloy na yung palakasin, patuloy na pagtibayin, hallelujah. At bayan, ano mo pinagdaanan ng iyong iglesia, O Diyos. O Lord, sa dakong roon, Lord, magbigay ka ng kasagutan, magbigay ka ng kapayapaan, magbigay ka ng pagpapalang makalangit. O Lord, ibuhos mo ang iyong pag-ibig na sumasagana. Bayaan anumang struggle ng iglesia, ng bawat churches ng iyong katawan, O Lord. O God, gumawa ka ng dakilang bagay at bayaang uwi sila ng iyong pinagpala in one faith, in one hope, in one love, O God. O Lord, dalhin mo ang iyong iglesia sa iyong pagkilos pa, O God, sa iyong pagkakaisa pa, O God. O Lord, bayaan, pagpalain mo, hallelujah, ang araw, ang dakong roon, Lord. At bayaan, aming mga malamang gagaway, hallelujah, umuwi na pinagpala mo, O Diyos. Umuwi, Lord, na may buong kalakasan at
pag-asa sa iyo, O God. Lord, ikaw mag-ingat din sa kanilang daan, sa kanilang pag-uwi, O Lord. At kami rin naman narito, O Diyos, sumasampalataya kami. At you are the same God na gagawa rin sa dako rito, O Diyos. Hallelujah. Sa araw ng linggo, Lord, patuloy mo pa ang pagpalain ng dakong ito, O Diyos. At bayaanan mo mga kahinaan pa, ang mga kakulangan, ang mga pangailangan pa, O Diyos. Ay patuloy, Lord, na masatisfy sa iyong mga salita, sa iyong pagkilos, O God. O Lord, sa namin pinagkakatiwala ang lahat. Sa'yo lamang mauwi ang lahat ng kapurihan. At sinumang narito, Lord, mga bisita, O Diyos, ikaw naman magpala din naman, O God, sa kanyang buhay. At bayaan, Lord, patuloy ka pang maluwalhati sa buhay ng bawat isa. Lord, dali namin, hallelujah, ang iyong mga salita sa aming mga tahanan. Ingatan mo kami, O Lord, sa aming mga daan, O Diyos, sa aming pag-uwi. At bayaan, Lord, hallelujah, ang iyong mga salita, ang iyong pagpapala, ay patuloy naming maging kalakasan sa bawat araw at oras pang darating, O Diyos. Sa'yo namin binabalik, O Lord, ang papuri, ang pasalamat, ang lahat ng kaluwalhatian. Sa'yo lamang kami, O Lord, magmamapuri, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen, amen. Praise God. Ating palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah. And everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Sino ang pinalakas? Sino ang pinagpala ng ating Panginoon? Amen. Ating palakpakan natin.